Hello and welcome po ulit sa ating series na pag-aaral dito sa Book of Mark. What is this now? Part 9? Part 9 na ba tayo? Anyways, welcome po at nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan as you are watching this. Salamat po sa mga IC na mga kapatiran who are promoting and recommending itong ating channel. Ito pong ating ginagawang very simple and straightforward na study natin sa Bible na wala pong maraming mga elemento that actually slows down ang mga will I say yung pag-share o pagtuturo ng Bible. At this point po ay with my wife Vilma and my family who are helping me in a way na edition after ma-record ang ating teaching ay wala na pong maraming involved na mga tao. Kaya ito po actually costing us basically wala when it comes to monetary po. Kaya we can simply just teach the Bible. Ayun po. Nawa ay maging ganun din ang template ng maraming mga nagtuturo sa Bible. Hindi yung alam po natin ngayon ang church ay very politicized. Ang structure ng leadership or even ang denomination mismo ay nililimit niya yung digging and discovering many truths from the Bible. Dahil nga sila ay nakalimit lang dun sa particular view kung nasa tinatawag na denomination ng isang group. But anyways, I do want to thank you po. Lalo na sa mga previously na nag-subscribe sa atin, ay that is actually an encouragement po sa amin. Sabi nga sa wife ko na si Vilma na, oy, meron tayong mga bagong subscribers. Ayun, it really makes us grateful and joyful every time na makita na namin yung nag-i-increase yung ating mga subscribers. Ayan. Salamat po. Sige, andito po tayo sa, like I said, part 9 ng ating study. Pagpapatuloy po natin. At least makover natin isang segment. Something to serve po sa inyo. Yes. Kung meron po kayong Bible, Mark chapter 1, cover po natin yung verse 40 hanggang end na ng chapter. What is it? 45. Ayan. Sige po, let me read. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, "If you are willing, you can make me clean." Sabi niya, may leper po daw, taong may sakit na ketong. Ayan. Sa present scientific name ng leprosy ay yun po yung tinatawag na Hansen disease. Ayan. Ito po ay isa siyang nag-start siya as an infection na dadapo sa skin, mag-start sa skin, papasok sa nerve, and then it will do all kinds of damage sa katawan, po. Lalo na yung part na pag nandun na siya sa mga nerve, ay basically magnanam yung particular part na yun kung saan kinakain ng ketong yung nerve mo or nerve ng tao. Yes. Until mamaya, meron ngang mga testimony na mawawala yung isang daliri mo o matatanggal yung daliri mo na hindi ka man aware dahil nauna ng
inalis yung sense mo dun sa daliri mong yon. Ang leprosy ay isinasantulad sa kasalanan when it comes to the Bible account, na parang ganun din po ang kasalanan, na kung saan ay pag na-introduce siya sa atin at yan ay started to work sa ating buhay, yung nerve, yan ang yun ang malaking similarity ng ketong o leprosy sa paghintulad nila sa kasalanan sa buhay ng isang tao. Kasi nga, magi-start ang tao sa isang simpleng ma-introduce sa kanya yung kasalanan in a simple way, and then little by little ay hindi na niya namamalayan na malalim na pala siya doon sa kasalanan na yun. Kumalat na pala. Dumami pa yung kanyang mga activity na hindi maganda at hindi man niya namamalayan. Yun po ay when it comes to the mind and the spirit ng tao, hindi po ba? So ito ngayon, itong leprosy lumapit sa Panginoon. At ang sabi ko, if you are willing, you can make me clean. Ayan. Actually, ang mga lepers during Jesus' time, during dito sa account nating tinitingnan, mga outcasts po sila. Outcast meaning they place them in a isolated place na hindi po sila nakahalo sa community. Dahil nga kumbaga sila ay nakakahawa. Ayan. Ano po yan nako-contaminate yung ibang tao, which is true, no? Hindi man nila alam kung paano nako-contaminate, pero nowadays ang mga scientists, mga medical people, ang sinasabi nila, once you are close with someone na may ketong, at times ay yung exposure mo sa kanya, lalo na yung pag bumahing yan o kaya yung laway niya ay na-introduce sa'yo, mag-i-start yung ketong sa iyong system at meron pa siyang incubation period And then later on ay kung hindi kaya ng immune system mo to fight over the ketong o kung ano man yan, bacteria, kung hindi kaya ng immune system natin, magsisimula siya ngayon. Magsisimula na siya dun sa may mga manifestation sa balat and everything hanggang makarating sa respiratory. Now, ang dito, itong may ketong lumapit sa Panginoon. Number one ay during this time, pag ikaw ay may ketong, lumalapit ang tao sa iyo, o kaya kung dadaan ka sa kung saan may tao, you have to kumbaga isisigaw mo, unclean, unclean. Ibig sabihin, unclean po ako, huwag kayong lalapit. O unclean ako, dadaan ako. Para makaiwas sila. Ayan. Ganun po ka outcast ang mga may ketong during the time ng ating Panginoon. So, yung pong word na yon, yung outcast, meaning iniiwasan ka dahil meron kang pinuposeso, tinataglay na something na ayaw nilang mahawa. Ano po? Doon po tayo magbibigay ng hermeneutics after a while. So ngayon, ang Panginoon ay lumapit mismo sa harap niya at lumuhod. Ang sinasabi, if you are willing, you can make me clean. Now sa atin po, ang hindi ko po alam kung ano yung tawag dito, yung source na na-introduce sa atin something na hindi maganda, na maituring natin, malabel natin na isa siyang kasalanan, isa siyang practice, routine, behavior, or character na hindi po naaayon
kung ano yung habilin ng ating Panginoong Diyos sa atin. Unti-unti ito ay lumalaki sa ating sa ating buhay, nagmamanifest na siya na all kinds of unbecoming sa ating pagkatao natin o even sa pagka-Kristiyano natin. To the point na iniiwasan na tayo ng mga tao dahil dun sa approach natin gano'n, o kaya dun sa character natin. Yan po ay pwede nating ilapit sa ating Panginoon. Yes, hindi lang po natin alam kung ano yan. Pero tingnan natin yung reaction ng mga tao when we mingle with them. Are we so welcome? Or meron silang nakikitang, iiwasan ka. Yung parang dito na tayo, andyan na siya, parang ganon. I believe it's just a matter of admission. Ayan. Kasi ang number one na pumipigil sa tao, sa atin, na ilapit natin sa Panginoon yung mga bagay na meron siyang magagawa, He can heal us, ay yung tinatawag na denial. Na, okay naman ako. Parang ganon yung unang-una ay sign po yun ng pride. Meaning, hindi ka ready to ask the Lord, Yeshua, even Jesus, to heal you or to cleanse you from kung ano ang po yung na-introduce na sa iyo for many years. Nandyan na sa iyo at nakikita mo ay meron na siyang mga major manifestation na ginagawa sa buhay. Dito ang leper na ito, hindi natin alam kung gaano nakalawak yung epekto ng ketong sa kanya, pero lumapit sa Panginoon. If you are willing, sabi niya, I believe ganun din po sa atin. The Lord is willing. Kasi sasagot siya The Lord is willing to cleanse us from anything na tayo ay to the point nagiging outcast, iniiwasan dahil dun sa hindi natin magandang pakikitungo sa mga tao. Yes, I'm talking about yung pong sin At times naman, you are so bold in just saying as it is. Yung mga taong may mga other agenda, hindi magandang agenda, iiwasan ka rin I'm only talking to those who ang kanilang character, ang kanilang pakikitungo ay hindi maganda to the point ay iniiwasan na. Yun yung part na outcast sila. Yan. Tingnan natin ang sagot ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon ay sa 41, Then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and touched him and said to him, I am willing, be cleansed. So imagine, typically ang mga tao, iniiwasan nilang for some distance ay makalapit sa kanila yung may ketong. Now, siya, hinawakan pa, tinatch pa. Meaning, ang Panginoon ay hindi kanya itataboy. Kung ilalapit mo sa Panginoon ang iyong sarili, anuman yung taglay mong hindi kaaya-aya, anuman yung character natin na to the point iniiwasan tayo ng mga tao, siya, He will touch us. He will touch us and i-rebuke niya yan. As long na magpakumbaba po tayo. Ayan. Hindi po yung, okay lang ako. Ganon. Now, tingnan natin kung ano naman ang say ng mga tao sa dating ng ating sarili when we are with them. Ayan. May mga, kasi tayong mga tao, kahit po tayo nakakilala na sa Panginoon, meron po tayong nakaraan Meron po tayong past. At times yung past na yun ay hindi pa natin totally nailalapit sa Panginoon. Yung mga pangugali natin, yung approach natin, pwede yan. Pwede nating ilapit sa Panginoon. At siya, hindi niya po tayo itataboy, kundi siya mismo
ay will touch us and pagagalingin o alisin niya yung mga bagay na yon sa ating sarili, sa ating buhay. I am willing, sabi niya, be cleansed. As soon as he had spoken, sa verse 42, immediately the leprosy left him, and he was cleansed. And he strictly warned him and sent him away at once. Ayun. So, nahil po siya. Ano? Gusto ko lang pong idagdag, may isang short or reel na nakita ko po, yung isang taong bago naging drug addict, yung yung kanyang image ay siguro around sa high school niya, yung talagang napakalinis, napakagandang tingnan, handsome. And then, after nung methamphetamine, after nung kanyang drug addiction, years lang ang nakaraan, parang lolo niya, parang wala pang 10 years. Parang lolo niya yung sarili niya dun sa paano bumagsak yung kanyang sarili and everything. Alam po ninyo yung tao niya dahil nahulog siya o nabiktima siya sa paggamit ng drugs. Hindi ba niya namamalayan sa sarili niya? Ganun na pala siya. Ganun na ang hitsura niya. Ganun din po ang bawat isa sa atin. Sometimes hindi na natin namamalayan. Parang ketong, di po ba? Parang leprosy. Yung nerve ay una niyang i-destroy sa atin hanggang magawa na niya yung hanggang all the damages na pwede niyang gawin sa tao physically. Ganun din po ang kasalanan. Kaya ang Panginoon, or is it James, ang sinasabi niya na I think Peter, ipo-flash po natin. Peter said, be vigilant, sabi niya, and be sober. Dahil ang kaaway is like a roaring lion seeking, ano sabi niya, in whom he can devour, sabi niya. Di po ba? Yun ang sinasabi. Pero merong meron pong instruction si Peter. We will flash po para makita natin yung susunod doon. Bilib ang sinasabi niya na mag-submit tayo sa Panginoon para manatili tayong vigilant at tayo'y sober. Walang mga influence na nag-aalipin sa atin. Kasi yung influence na yan ang exposure, contamination natin sa mundong ito . The more na nakikinig tayo, nanonood tayo, makita mo ng mga Kristiyano, ang gaganda po ng mga ang gaganda ng mga bahay nila, ang gaganda ng mga sasakyan nila, mga damit nila, talagang from the shoes to wow, talagang ayos kung ganun palang maging Kristiyano, wow, I like that. Pero is that really what we were called, di po ba? I'm just saying, I believe yun po ay tanda ng kung sino yung nag-i-influence sa atin. Hindi po natin alam na malalim na pala yung influence ng contamination ng mundong ito sa atin. Nandito tayo sa mundo, pero we are not of the world, ika nga. Kaya, like I said, sabi niya, be vigilant. Tingnan mo kung ano yung mga possible na magi-influence sa iyo. Be sober. That means make sure walang nagi-influence by the spirit of the world, whatever element and material things, position, ambition ng isang taong walang pagkakilanlan sa Panginoon ay ma-contaminate ka. Yan. Dahil yan ang gusto ng kaaway . Yung pag tayo'y na-contaminate, may entangles tayo sa maraming bagay na to the point hindi na tayo makalakad ng maayos dahil so many things ang nakakabit sa, anong tawag dito, yung nakahawak sa atin bilang mandirigma. Imagine all kinds of weights. Halos hindi ka na makalakad. Much more how you can go against sa kaaway o kung ano man yung pinapagawa
ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung picture ng leprosy. Tingnan po natin ano yung possible na pwedeng mag-influence, mag-contaminate sa atin bilang mga Kristiyano na it's just going to be a while. Andyan na po yung pagsundo ng Panginoon. It's just a matter of time. Tayo ay tatayo, haharap sa Panginoon. Ang lahat ng bagay na ito ay lilipas po ito. Yan, sa Pilipinas, meron pong isang very famous na tao na naaresto at one time. Kailan lang po, alam natin siya namumuhay na marangya, more than marangya. Nandyan na lahat ng bagay sa kanya. At during those time, ay talagang sarap na sarap siya sa kanyang buhay. Pero ngayon, nandyan po siya nakakulong. Meaning, lilipas lahat yon. Ganon din po sa atin. Tayo ay hindi yung sa ngayon ay kahit na influence tayo, kahit na kita ang mundo all over sa atin, okay lang yun. Pero imagine, lilipas po ito. Let's look forward na tayo ay tatayo sa Panginoon. And we will hear what He said about kung paano natin in-spend ang buhay na ito, kung is it good and faithful servant ba, o ikaw ay na-contaminate ng mundo to the point wala ka man nagawa para sa ikarangal, ika-glorify ng aking pangalan at ng aking Ama. Nawa ay yun ang tinatawag na living by faith. Meaning we look forward dun sa araw, sa oras na tatayo tayo sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Let us examine, ano po, if I may say that unsolicited advice sa inyo po. Let us examine ano po yung nag-i-influence sa atin at the moment. Baka yan ay nag-i-start ng kainin yung ating mga nerve to the point hindi natin napapansin, malayo na ang ating buhay kung ano yung habilin ng Panginoon sa atin. For one, ang sabi niya, do not love the world. Kasi when you love the world, the love of the Father is not in you or in us. Sasali ko po yung sarili ko. Ayun. Yes? Alright. We can move on. Tingnan natin. And then 44, and said to him, remember, ito ay nahil siya immediately. 44, and said to him, see that you say nothing to anyone. Yun ang una niyang habilin. Huwag mong ipagsabi. But go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded as a testimony to them. Ito po ay nasa Old Testament. We'll flash kung saan particular na ang habilin, pag ang isang leper ay nahil siya, ito yung gagawin na pasasalamat at offering. Now, yun ang habilin ng Panginoon. Pero nauna yung don't tell anyone. Di po ba? Don't tell anyone. Kikita po natin dito, kahit gawa na ng Panginoong Jesus, meron pa rin timing, when will you say and tell people about that? Parang yan na hindi na po yan nagiging habilin sa mga Kristiyano nowadays. Parang ngayon, pag may nangyari, immediately, oy, mag-testimony ka. Kaya every meeting na lang may testimony. Kaya to the point na sometimes hindi na testimony ay binobroadcast pa sa gawain. Well, maganda po yung i-testify natin ang ginawa ng Panginoon. Pero meron din pong good timing. Hindi po yung to the point, hindi pa kumpleto yung ginawa ng Panginoon sa atin na binobroadcast na natin. Kumbaga, nire-release mo na yung spirit na yon to the next thing you know, ginagawa mo na naman. 2 araw ka pa lang na hindi naninigarilyo. Say, praise God, hindi na po ako naninigarilyo. 2 days na. Hindi ako humihit-hit ng 2 days pa lang yan eh. Let the healing take its complete pace sa atin, and then we can testify.
Kasi dito, ang habilin ng Panginoon, show yourself to the priest. Kasi nandun po sila sa Jerusalem, nandun sila sa Galilee, at all they have to do is show themselves to the priest. Dahil nandun pa ang templo, nakatayo pa po ang templo, to make it complete, yung healing niya. May testimony, may makita ng mga priest, yung kanyang pagkagaling sa kanyang ketong, po. Hindi, ang gagawin po niya iba to. Tingnan natin ang gagawin nito. However, sabi sa 45, he went out and began to proclaim it freely. Pinagsabi, and to spread the matter, so that Jesus could no longer openly enter the city, but was outside in deserted places. And they came to him from every direction. Meron pong impact or effect yung pinagsabi niya. Ang habilin ng Panginoon, huwag mo munang ipagsabi, instead punta ka sa, di po ba, sa mga priest. Minsan makita natin yung mga nagte-testify, lalo na yung mga nasa limelight, yung mga yung mga sikat, yung mga artista or mga sports personalities. Sabihin nila ay dati ay say na LGBT sila, and then naging umayos na sila. Ngayon hindi pa natin nakikita yung complete curing period niya. Ay salita, testify kung saan siya nagpupunta na mga churches bilang testimony niya. And then later on, makikita natin, balik na naman siya kung who he was. Di po ba? Mas maganda yung kung hinil tayo ng Panginoon, let's keep it. Let's keep it between us and the Lord. Let's continue to let that healing to take place, introduce sa atin na tayo totoong nahil na dun sa bagay na iyon. Bago natin ipagsabi. Minsan pag pinagsasabi natin, nadudumihan pa yung nababahiran pa ang pangalan ng Panginoon, ang scripture, ang kapangyarihan ng Panginoon, dahil mamaya makikita na naman ng mga tao, balik na naman tayo dun sa sinasabi nating pinagaling tayo ng Panginoon. Meron pong proper time para i-share ang lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon. O after all, kung tayo po ay Kristiyano, meron po tayong pandinig sa leading ng banal na Espiritu. There are times na, sige, sabihin mo sa taong ito, o sabihin mo dun sa taong yon. Hindi yung immediately binobroadcast mo, at then pag uwi mo, ay ginagawa mo na naman yung kasalanan na yon. Ngayon, nahihiya ka dahil sinabihan mo na ang lahat na ikaw ay napalaya na dun sa bagay na yon. Now, gumawa ka lang ng kulungan mo, in-isolate mo lang yung sarili mo dahil you spread it, you proclaim it so early. Apo, ayun. O sige po, ang isa pang bago po tayo magtapos, dito, instead na ang Panginoon ay freely siya nakakapag-preach within the, sabi po dito, sabi niya, so that Jesus could no longer openly enter the city. See? Nalimit ngayon tuloy. Yung instead na doon ang Panginoon sa city, sa loob ng city, hindi na. Ngayon ay dumistansya siya. Saan siya ngayon? But was outside in deserted places. Naapektuhan patuloy yung impact ng saying it too early. Tapos, mamaya ay dati sinabi niya ganito, o ngayon ginagawa na, wala talaga yung mga Christian na yan. Hindi naman totoo yung mga pinagsasabi nila. Mamaya sabi nila sila ay nahil na ng ganito, ganyan na, pero tingnan mo, balik na naman. Hindi po ba naapektuhan yung ministry ng ating Panginoon? Kaya mas maganda, let the healing, kung ano man po, saan man po tayo pinagaling ng Panginoon, take its complete pace sa atin, and then let the Holy Spirit guide us to whom and to where we should testify yung bagay na iyon. Ayun. Sige po, hanggang dito lang tayo. Nawa ay meron po tayong napulot na lesson
Just keep in mind, nandyan po ang Panginoon. Number one, guiding ang ating mga buhay. Nandyan po ang Panginoon, ready to help us, to cleanse us from anything that making us outcast. Pangalawa, tayo po ay maging sensitive na hindi po kaagad binibida yung mga nangyayari sa buhay natin. Let's make it real muna between us and the Lord para hindi nababahira ng hindi maganda ang salita ng Panginoon at ang pangalan ng Panginoon. Ayun. Alright, sige po, hanggang sa susunod, si Pastor Ramses Gamboa. Dito po, medyo lumalamig na, kaya in the morning ay kailangan na mag-cover ng sarili. Nawa kayo po ay maayos lang dyan. Hanggang sa susunod, God bless you and Shalom.